Alam niyo ba, sa panahon ni Tatay Digong, ganito yung mga news na naririnig natin sa TV. Palaging yung mga positive. Hindi katulad na ngayon, para ang laman talaga is nakaw dito, nakaw doon, bilyong nakawan, trilyong nakawan. Naku, ano bang nangyari? Alam niyo, sa panahon ni Tatay Digong, wala, sobrang ganda ng mga binabalita. Hindi, bad news palagi. Panoorin natin ito ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ng ginagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 44,000 proyekto ng Duterte administration. Sa exclusive interview ni Dr. Cesar Chavez sa programang Damdaming Bayan, inilatag ni DPWH Secretary. So sa last year na to ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 44 projects ng DPWH target na tapusin bago matapos ang Duterte administration. Could you imagine that? Ngayon, may isa, wala kang makikitang proyekto nilang. Nangangkin pa ng hindi ka nilang proyekto. Mark Villar, ang mga proyekto ng ahensyang mapakikinabangan bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ni Villar ang pahayag matapos siyang Tapos, sila ngayon yung bilyon-bilyon yung nakawan, si Villar yung kakasuhan. Diba galit-galit itong si Senator Villar. Si Villar yung daming nagawa, tapos ngayon siya yung kakasuhan yung mga uplok kayo. Lalahanan ni Pangulong Duterte na medyo mabagal ang konstruksyon ng mga proyekto ng gobyerno. Balaging naka-update yan si Tatay Digong. Kung walang talagang sinasabihan na mabagal yung ano yung pwedeng magawa. Para mabawasan ang matinding trapiko sa Metro Manila, magagamit na ngayong third quarter ng taon ang Laguna Lake Highway na dating C6. Ito ay 10 kilometrong tulay na nagkokonekta mula Taytay hanggang Bikutan. Bubuksan na rin ngayong buwan ang unang exit ng Skyway Extension habang taong 2020 naman matatapos ang SLEX-NLEX connector. Nakalatag na rin ang Luzon Spine Expressway Network. Sa Visayas naman ay Metro Cebu Expressway at ang magiging pinakamahabang tulay sa bansa na Panay-Guimaras-Negros Mega Bridge na may habang 19 na kilometro. Sa Mindanao, may master plan na rin para sa Zamboanga Peninsula kung saan magkakaroon ng 8 mga kalsada na may habang higit 200 kilometro at 3 tulay sa Tawi-Tawi. 200 kilometro. Secretary, itong mga pinag-uusapan natin, lahat ng proyekto natin, Cebu and itong pinakamahabang tulay na ito, ang talagang plano ninyo ay matapos within the Duterte administration? Ang plano na matapos or magamit na or significantly matapos. May mga big ticket projects na sisimulan and I think halos significantly matatapos namin lahat na po ng mga at lahat po ng complaints kasi sa 44,000 ang projects namin kaya 44,000 ho? 44,000. Sabay-sabay ho ito. Sabay-sabay kaya kailangan ko rin ng tulong ng mga radios yung DCRH para ma-identify din yung mga problematic areas para mabigyan ko rin ng ma-action ng kaagad. Kumpiyansa si Villar na mapabibilis ang pagtatrabaho para matapos ang mga proyekto ng DPWH bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte sa 2022. Wow. Para sa DZRH... Yung ganda po panoorin yung reaction ng Sabi niya 40, magkano yan? 44? Kumpiyansa si Villar na Ang complaints kasi sa 4 I think halos significantly matatapos namin lahat na po ng mga at lahat po ng complaints kasi sa 44,000 ang projects namin kaya 44,000 ho? Grabe 44,000 panoorin natin ulit. Lahat na po ng mga at lahat po ng complaints kasi sa 44,000 ang projects namin kaya 44,000 ho? Di ba? Dapat mapanood. Significantly matatapos namin lahat na po ng mga at lahat po ng complaints kasi sa 44,000 ang projects namin kaya 44,000 ho? 44 Gulat yung newscaster si Dr. Cesar Chavez. Ganyan katindi ang Duterte administration. Tapos gusto nyong pabagsakin. Kaya
kahit anong gusto nyong gawing hilain bababa yung mga Duterte, hindi nyo kayang magawa yan dahil nga maraming napatunayan si Tatay Digong. Yung totoo.